Hello mga kasari, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay magsha-share po ako sa inyo ng mabisang diskarte para maunusan po natin yung mga kalabang tindahan natin or mga kakumpetensya nating tindahan. Syempre bilang isang sari-sari store owner, ang dami ng may negosyo ng tindahan, sari-sari store. Kasi mabilis lang po siyang simulan. So bilang isang tindera, lagi nating iisipin dapat may uniqueness yung store natin sa ibang tindahan. At ito, yung discarding ito guys, na para maunusan natin or malamangan natin yung mga kakumpetensya nating tindahan. Ano-ano nga ba ito? So number 1, dapat meron ka na wala sila. Kumbaga guys, kahit meron sila nun, kumbaga parang ikaw yung pinaka original or pinaka lamang. Kumbaga dito guys sa store, may iba't ibang paninda ko ng frozen goods or mga frozen foods. So marami nang nakakaalam na meron ako ditong hotdog, embutido, skinless, longganisa, ulam burger, star nuggets, at marami pang iba. So, yun guys, yung mga frozen foods ko dito. May tocino din ako. So, alam ng karamihan na dito ng mga estudyante na meron ako noon. Dito kasi alam ko sa mga ibang tindahan dito, sa mga talipapa, hindi halos kumpleto yung mga frozen goods nila. So, iyon yung kumbaga naging uniqueness ko or yung naging unique sa store ko. At yun yung mabisang diskarte din para maunusan natin, lalo na sa benta, yung mga kakumpetensya nating tindahan, 'di ba? Kumpletuhin mo yung mga paninda mo at yun yung magiging lamang mo sa kanila. Pangalawa, kasipagang taglay. Bilang isang tindera kasi may kanya-kanya tayong kumbaga lakas sa tindahan. May araw na tinatamad, may araw na sipag, may araw na sakto lang. So, bilang isang tindera dapat may kasipagang taglay tayo. Yung alam nyong pagod na yung katawan mo, pero hindi, need ko pa rin tapusin lahat ng gawain ko sa bahay at sa tindahan. Yun guys, yung qualities ng isang tindera na talaga namang nakakahanga. Yun yung may kasipagang taglay. Ayan guys, merong bumili. Tulad ko guys, may araw talaga na halos pinagsasabay-sabay ko yung mga gawain ko. Minsan naglalaba ako and after kong maglaba, gumagawa naman ako ng mga gawaing tindahan. Yan guys, yung ginagawa ko dito talaga na nakakapagod. Pero masasabi mong kasipagan yun. Kasi tinatapos mo lahat ng gawain para sa mga susunod na araw, wala ka nang gagawin. Yun guys kasi yung maganda na qualities ng isang tindera, yung hindi tatamad-tamad. Meron kasing mga tindera, hindi ko naman pinapatamaan. Okay lang naman kung hindi nyo muna i-display yung mga paninda nyo. Ito ay example lang naman. Meron kasing mga tindera na 3 days nang na-deliver yung mga pinamili nila, hindi pa rin nila na-display. Ako kasi guys, kapag namili ako, display agad. Ganun guys yung ginagawa ko. Kahit pa man pagod ako or kapag gabi kami namili, kinabukasan ko na yan i-display. Pero kapag namili kami ng umaga, pagdating pa lang namin, pahinga lang ng konti, i-display ko na yan. Ngayon, dun ko na sabi guys na ay, lamang ko to sa mga kakumpetensya kong tindahan. Talagang may kasipagang taglay talaga. And kasi guys, kapag may mga ubos na rin dito guys, hindi ko na pinapatagal. Namimili talaga agad kami ni partner. So ano pang saysay na may motor kami kung hindi kami makakabili agad-agad ng mga kailangan na dito sa tindahan. So ayun guys. Pangatlo, maraming pamalit. Ayan. So I think guys, ito din yung mabisang diskarte ko dito sa tindahan ay yung hindi ako basta-basta nagpapalit ng mga buo dito kasi iniisip ko rin na paano naman ako kapag ako yung naubusan ng pamalit sa mga bumibili sa akin, 'di ba? Ako yung mahihirapan. Kaya guys, kapag alam kong may extra ko, pinapalitan ko yung mga nagpapapalit dito, pero kapag alam ko na sakto lang yung pamalit ko, it's a no. Sinasabi ko lagi sa kanila na wala.
Kasi guys, dito malakas ang GCash. So, may mga times talaga na wala talaga kaming pamalit. Kaya, naranasan ko din naman yon guys, na walang pamalit. Mahirap talaga. Aalis talaga yung customer kapag wala kang pamalit sa 500 nila, sa 1,000 nila. At yun guys, yung naging mabisang diskarte ko dito hindi lahat ng mga nagpapapalit sa'yo ay kailangan mong palitan para masabi kang tindera na mabait. 'Di ba? Na laging nagpapalit sa mga buo. Iisipin mo lagi yung kapakanan mo as a tindera na hindi ka dapat nahihirapan kasi yun nga, nagpalit ka na nagpalit, sa bandang huli, ikaw yung nahihirapan maghanap ng pamalit sa mga bumibili sa'yo. So, ayun guys, ayun din yung naging mabisang diskarte ko. Alam ko kung kailan ako magpapalit at hindi sa mga buong pera. Pang-apat, syempre mabisang diskarte ko din dito is yung pagpa-pricing ko. Mura yung aking paninda. Unlike kasi guys sa ibang tindahan dito, ang taas kasi talaga nilang magpatong. Hindi na ako magbabanggit kung kaninong tindahan. Pero may mga customer kasi dito na nakakabili doon, na sinasabi dito, ay ang mahal dun sa nabilhan namin, next time dito na kami bibili sa'yo. So, ang daming beses yon nangyari guys dito sa sari-sari store since nung nagtindahan ako. Ang dami kong na-encounter na ganun na sa next na pagbili nila, dito na sila bumibili nga. Kasi nga sa ibang tindahan, ang mahal daw. Sabi ko, hindi na lang ako makapaniwala mga kasari sa presyo ng mga binabanggit nila. Sabi ko, sa ganitong halaga nga, medyo malaki na yung patong, tapos ganun pa yung patong nila. Ang laki, halos doble. Ganun guys. Kasi kapag mura yung paninda mo, dun ka makakahatak ng maraming customer. Kahit pa man maliit yung tubo mo, kung mabilis mo naman mapapaikot, is mabilis din guys lalaki yung kikitain mo. Kasi mabilis mong marorolling. Kesa naman yung lalakihan mo yung patong, tapos hindi naman mabibili, matetenga din yung kikitain mo dun. So yun guys yung mabisang diskarte ko dito. So pang-5, good customer service. Masasabi ko na meron akong good customer service dahil magalang naman talaga ako sa mga bumibili. Depende na lang kung binabastos na ako, bastusan na lang tayo. Hindi pwedeng ganun guys. Hindi at all masasabi natin na customer is always right. Hindi totoo yun guys. Depende sa sitwasyon. At ayun guys, depende rin sa pangyayari. Kasi kapag customer is always right, kapag alam mo naman sa sarili mo, syempre may utak ka, matanda ka na, alam mo sa sarili mo kung mali ka or hindi, magpakumbaba ka sa customer. Kapag alam mo naman sa sarili mo na ang may mali ay customer, explain mo sa kanya ng maayos. At kung alam mo naman na below the belt na yung sinasabi ng customer, hindi mo na masasabing customer is always right. Ipaglaban mo yung sarili mo. Hindi yung magpapaapak ka, hindi yung porket sasabihin na lang tindera ka lang, magpapaapak ka na. So, wag ganun guys. Wag nating maliitin yung sarili natin. Good customer service, hindi ako nagtitinda ng mga expired. Minimake sure ko na yung binibenta ko kay customer ay hindi pa expired, malinis, at may paggalang. Syempre, hindi lang sa bata, pati sa matanda. Kasi kapag iginalang mo ang bata, gagalangin ka din ng bata. At kapag ginalang mo ang matanda, syempre mas matanda yun sa'yo, mabuting tao ka. So, ayun guys, good customer service. Hindi nawawala sa akin guys yung po at opo kapag may bumibili. Lalo na kapag hindi ko kakilala. Syempre, paggalang na rin yun guys. At natutuwa ang tao na meron pa rin palang maisip nila na mga tao na nangungupo. Alam nyo kasi hindi na yan madalas Minsan, pabili nga, gano'n na lang, 'di ba? Eto, ayan, kunin mo na, ganyan. Pero kapag may bumili sa'yo, ano po yun? Ano pa po? Ganyan. So, 'di ba, ang gandang pakinggan. Yun yung mabisang diskarte guys, dito sa sari-sari store, para maunusan natin yung mga kakompetensya natin. Kasi kapag may good customer service ka, kahit pa man mahal yung paninda mo, matatalo niya yan, sa'yo pupunta yung customer. Kasi kapag maganda yung turing mo sa customer, maganda rin yung ibabalik niyan sa'yo.
at babalik yan sa tindahan mo para sa'yo bumili. Danas ko na yan mga kasari. So, pang-anim, consistency. I'll make sure na sa lahat ng ginagawa ko guys ay meron pa rin akong consistency sa pagmamanage ko nitong tindahan. Syempre guys, 'di ba? Bilang tao, hindi tayo perpekto. Pero minimake sure natin na sa pagmamanage natin ng ating negosyo is nandiyan yung consistency. Kasi kapag wala tayong consistency, walang improvement yung sari-sari store natin. For example, sa mga paninda, tatamad-tamad ka, hindi ka nag-check. So, sa paraan na yon wala kang consistency. Kasi dapat habang tumatagal yung sari-sari store mo, nag-e-evolve na yan, lumalago na yan. So, ang consistency kasi mahalaga yan guys sa pagpapanatili na mayabong or malago yung sari-sari store natin. And ang consistency mga kasari, yan din yung nagpapadami ng customer natin. So, madaming paraan para maging consistent ka. Consistent sa pagbubukas at sara ng tindahan mo, hindi nababago yung oras. Consistent ka na hindi ka nagsasara talaga. Walang sumpira ngayon eh. Wait lang guys. Wala pa. Ayan guys, meron lang bumili again. Consistent ka sa pamimili ng mga ubos na sa sari-sari store mo. Hindi mo pinapatagal lalo na kapag fast moving items yung paninda, hindi mo pinapatagal na ay hindi mo na ako mamimili. Eh paano kapag may bumili na? Tapos wala kang maibenta. Eh, alam mo namang fast moving, kunwari toyo. Araw-araw may bumibili niyan. So, yung customer is mananawa. Lagi nilang iisipin na ay baka wala na naman doon. Doon ako sa sigurado at meron lagi. Kaya lilipat yung mga customer mo. Kaya mahalaga din talaga mga kasari yung consistency. So mag-recap lang tayo mga kasari sa 6 na na-share ko sa inyo na mabisang diskarte para maunusan natin yung mga kalabang tindahan natin. Number 1, meron ka na wala sila. Number 2, dapat may kasipagang taglay ka. 3, dapat maraming pamalit. Dapat madami kang pamalit lagi. 4, mura yung paninda mo. At pang-5, good customer service. Pang-6, and lastly, dapat may consistency ka. So, yan lang mga kasari, yung mga mabisang diskarte para maunusan natin yung mga kakompetensya nating tindahan. Sana nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan dito sa aking vlog. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!